to see the small and fine structures and yung mga distinct edges without blur. Diba? Masasabi natin na maganda ang definition ng isang image kung walang blurring. And to prevent that, kailangang hindi magkaroon ng pagkakataon yung penumbra na mag-occur. And it is important na yung recorded detail ay they are influenced sa maraming factors. Siyempre, ang naunguna na dito is yung focal spot size, and we also have the SID, yung OID natin, and siyempre, yung motion. So, kasama siya sa definition. So, in motion, whether voluntary yun or involuntary, siya ay major cause ng unsharpness. Kaya, gumagamit tayo ng shorter exposure time, lalo na doon sa, for example, ang mga pediatric patients, mga uncooperative patients, para ma-reduce yung blurring. And yun ay makakatulong para maganda ang definition. Also, here in geometric factors, meron din tayong distortion. And when we say distortion, di ba yun yung misrepresentation ng true size or shape ng anatomy na in-image natin. So, ang purpose here is to minimize yung distortion kasi importante siya para sa accurate measurement and diagnosis. So, meron tayong dalawang klase ng distortion, di ba? Sa principles of imaging, di ba, size distortion. So, when we say size distortion, we are talking about magnification. So, ang magnification, di ba, it appears larger than the actual object. And also, yung shape distortion. So, shape distortion, meron ding dalawang klase. Di ba, meron tayong elongation, or when the image appears stretched, and foreshortening, kung mukha siyang squashed or maigsi. Okay? So, I hope na naaalala niyo pa yung mga diniscuss sa inyo sa principles of imaging. Now, here, meron tayong table na i-ano ko ulit sa inyo para ma-refresh. Kasi importante ito para ma-compare natin doon sa digital processing. Okay? Kasi may mga konting changes pagdating na sa digital. Na kung makikita nyo, ano siya, yung malaking influencing factor dito sa screen film, but pagdating doon sa ating digital, so hindi na siya nakaka-apekto masyado. Okay? So, yun nga, i-analyze natin kung ano yung mga technical and patient factor na yun nga, kung paano nakaka-apekto itong mga ito sa 4 pillars ng ating image quality. So first, we have here sa MAS, okay, sa MAS, nabubura natin. Okay, here sa MAS, patabain, wait lang. Adjust natin yung size. Here sa MAS, diba, pagdating sa density, kung makikita nyo, increased density kasi ito yung primary controller sa density. Si MES, siya yung nag-govern ng total quantity ng X-ray photons na napuproduce. And by doubling the MES, so nadodouble din natin yung density ng film. Okay? And on the contrast, actually, si MES ay walang direct effect sa contrast. But, syempre, para may mga instances kasi na nagkakaroon ng quantum model, so the MES could help. And itong nakikita yung pages, pagka ginamit ko yung sa busyong, ito ay ang gamit instant edition. So, kung meron ka instant edition, so pwede nyo i-check doon. And I'm not sure kung anong page ito sa ibang mga versions ng busyong.
Also, nilagay ko na rin dito kasi ang pinakamagandang explanation para dito sa mga technical factors dito is yung burns. So, meron akong mga nilagay ng mga specific page kung saan yung makikita yung explanation for these things. Okay? So again, pagdating sa photographic factors, so si MES ay primary controller ng density. And syempre, since si MES is for photographic lang, syempre automatic na hindi siya nakaka-apekto sa definition and distortion. So it is X. Now, yung dito sa geometric factors, tulad na sabi ko kanina, hindi siya direct na nakaka-apekto sa sharpness, though shorter exposure time, it reduces motion blur. Okay, so tandaan nyo na lang din na it could help in a way na yun nga, pag na-adjust natin yung exposure time, so less blur, less motion blur. And sa distortion, syempre sa MES, hindi nakaka-apekto sa size or shape ng anatomy. Next, we have here the KBP. Wait lang, let's try to zoom out. Hindi. Na-zoom out natin siya, pero hindi na-drag. Okay. So here, KBP. Sige, zoom natin. So KBP, so syempre, when it comes to density, so increased. Kasi by increasing the KBP, di ba meron tayong 15% KBP rule. And following that, ang 15% increase sa KBP ay equivalent sa pagdodouble mo ng MES. Okay, so 15% KBP rule. Pero pagdating sa contrast, di ba low or decreased? Kasi higher KBP, di ba, tumataas yung tinatawag natin na Compton interactions or scatter. And siya ay nagdadagdag ng gray or fog over the image, resulting in lower scale, so lower contrast. And very high KBP, syempre, ang nangyayari is over-penetration and it can minimize yung visible tissue differences. Okay, so kaya decreased. And here, in definition and distortion, syempre, wala siyang impact doon sa geometric accuracy. Next, we have SID, or source to image distance, or we also call this FFD. So here, kapag tinaas natin yung distance, increase natin ang distance, so sa density, according to inverse square law, bababa siya. Kasi habang ini-increase natin ang distance, yung X-ray intensity, it decreases significantly because yung beam ay nag-spreads out. On the contrast naman, applying the SID, so kapag in-increase natin yon, so nothing will happen kasi si distance ay hindi nakaka-apekto doon sa grayscale. Also, here in definition and distortion, so by increasing the SID, it will improve the detail kasi nare-reduce natin yung penumbra, so less blurs. And sa distortion, syempre, pagtaas ng definition, so bababa yung distortion or decrease kasi longer SID, it reduces the magnification. So that is for the yung tube mismo to the image receptor. Now, kay object to image distance or OFD,
So sa density, so nothing will happen. Kasi sa object na yun wala siyang direct effect. Ang pinag-uusapan kasi kay OID ay yung mismong subject na and doon sa ating image receptor. Pero pagdating sa contrast, na andito ay increased kasi by increasing the OID, yung paggamit natin ng air gap technique ay nare-reduce yung scatter. Okay? And by ano naman, do sa geometric factors natin, decrease definition kasi na increasing the distance, it will cause blur. And for distortion, syempre, pagbaba ng definition, mataas ang distortion kasi yun yung primary cause of magnification. Next, we have the patient thickness or yung part thickness. So, kapag makapal yung ating kukunan ng image, syempre, bababa yung density nito kasi thicker anatomy absorb the radiation. So, according to Burns, so page 90. And syempre, sa contrast, kapag mataba yung patient, so mataas yung scatter. So, kapag obese patient, syempre bababa ang contrast and obese patient produces longer scale of contrast. Sa geometric factors, nakaka-apekto din siya kasi na-i-increase yung ating effective OID and it causes blur. So, and because of that, pagdating sa definition, so increased distortion kasi increased yung magnification. So, di ba, pag makapal, for example, femur yan. So, kung mataba yung hita, so medyo lalayo ng konti yung distance ng hita mapunta doon sa ating image receptor. Okay? We also have contrast media. Okay? Sa contrast media, decreased density kasi high atomic number substances ay nag-absorb ng more radiation kaya sila ay kulay puti. Kaya mataas ang atomic number. And for contrast, since ang purpose niya ay para magkaroon ng yung mga, for example, mga white portions or mga black portions, for example, negative. So, gagamit tayo ng air contrast. But kung ang gagamitin natin ay yung contrast media itself na merong high atomic number, so syempre, tataas yung ating contrast kasi nagkakaroon tayo noong artificial differences doon sa density. And sa definition and distortion, so wala siya yung geometric effect. Next, we have pathologies. Yung next factor natin. So sa pathology, meron tayong tinatawag na additive and subtractive. Kapag kasi mga additive, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng more attenuation or absorption mismo ng X-ray, kaya yun ay nagre-resulta sa mga lighter image areas. Now, kung ganun yung characteristic ng certain pathology, so anong gagawin natin? Kailangan mag-increase tayo ng FES or yung iba pang factors para mag-darken yung target nating kunan. And also, pagdating dito sa additive, decrease din yung contrast. Okay? And dito naman sa geometric factors natin, so wala silang effect. Okay? Parehas sila. Sa subtractive naman, kabaliktaran. So kapag kasi subtractive, nakakapag-produce tayo ng less attenuation. Ibig sabihin, dahil less yung mag-a-attenuate o mag-a-absorb, so yung density natin ay hindi puputi ng todo. So that is subtractive. And pagdating dito sa contrast, syempre increased kasi yung mga subtractive patients kasama ng mga thin patients, they provide short scale of contrast.
And again, sa geometric factors, wala silang effect. Next, we have film speed. Siyempre, pagka mabilis yung ating yung combination, for example, gumamit tayo ng orthochromatic film and at the same time use yung kapartner niya na orthochromatic film, so they are faster. Okay, yung mga gawa sa rare earth crystals. Now, pagka mataas ang speed, ang density, syempre, mas mataas din. Kasi yung faster systems, they require less exposure. Kasi maitim na sila by nature. And sa contrast naman, so may increased contrast, but it will introduce yung tinatawag nating quantum mortal. Kasi sobrang bilis ng ating yung screen film combination. And pagdating naman sa definition, decrease. Okay? Kasi yung nare-reduce yung sharpness kasi merong light spread. Okay? Okay, decrease because of light spread. And sa distortion, so wala namang effect. Same with the screen speed, increased density, but pagdating sa contrast, may increased contrast dito according to Burns, page 107. They may increase contrast pero pwede ding mag-introduce ng quantum model. And sa definition, screen speed, tandaan nyo na pagdating dito, bababa yung definition kasi uh, magkakaroon na reduced sharpness kasi meron tayong light spread. And as a distortion, wala namang effect. Then we have development temperature, development time, activity of solution. So magkakasama lahat yan. So pag nag-increase tayo ng any of these three, so increase ang density. And yun nga lang, pagdating sa contrast, syempre decreased kasi too much can lead to fog or yung tinatawag nating chemical fog, which nagre-reduce yun ng contrast. And dito naman sa geometric aspect, so walang effect itong mga factors na to. As for the grid, so ang purpose ng grid ay to reduce the scatter. Now, sa density, kasi nga ina-absorb niya yung scatter, syempre mababawasan yung ano natin, yung radiation na nakakarating sa film, so decreased density. And syempre, ang main purpose ni grid is to reduce the scatter, so gaganda yung contrast natin. So i-improve yung overall image quality. And tandaan nyo, sa geometric aspect, walang effect ang ating grid. Same with decollimation. And dito naman sa ating filter, which is yung sole purpose niya is to reduce the dose. So, tandaan nyo na, yun nga, decrease yung density. Pero tandaan nyo, dito sa contrast, kasi hindi siya kaparehas ng grid. And if you use filter, nagkakaroon tayo ng beam hardening kasi, di ba, si filter, ina-absorb niya yung mga low energy photons. Now, dahil nagkaroon ng averaging, so lahat ng papasok lang or yung magpapass through is high energy photons, so nagkakaroon tayo ng beam hardening. And once na magkaroon ng beam hardening, so kaparehas yan ng kapag itinaas mo yung KBP. So, ang overall ano natin dito is decreased contrast. So, sa geometric aspect, so again, no effect. Then, here sa fog, syempre, kaparehas yan sa scatter. Increased fog, so increased density, but decreased contrast. So, sa collimation or beam restrictors, nasabi ko na kanina,
Ang purpose naman nito is to reduce the dose and scatter. Now, dito sa collimation, decrease on density but increase yung contrast. Then dito sa focal spot size, so tandaan nyo, isa lang ang trabaho niya. So para sa spatial resolution, now, ang magkakaroon lang or magagalaw lang dito na aspect ay para sa definition. Okay, focal spot size. Nagkakaroon tayo ng, yun nga, using larger focal spot, it increases blur. Pero, tulad kasi dito, makikita nyo naka-down. Kasi ang inaano natin dito sa mga factors na to, lahat ay i-assume niya na increase. Now, if you use a small focal spot size, so increase on definition. But if you use large focal spot, so magkakaroon tayo ng blurring. Kaya dito sa P150 numbers, it is decreased. And lastly, the tube angulation. Okay, tandaan nyo na dito sa tube angulation, lahat magagalaw. So, sa tube angulation, decrease yung density and contrast kasi nagkakaroon tayo ng slight reduction sa beam spread. Okay, kaya parehas tong bababa. Sa definition, also decreased kasi nare-reduce yung sharpness. And dito sa distortion naman, siyempre bumaba yung definition natin, nagkaroon ng changes doon sa actual size at shape ng ating anatomy, kaya siyempre increase din yung distortion. Okay? Kasi nagkaroon tayo ng shape distortion. I hope na malinaw siya. And ito namang ano na to, itong table na to, isasend ko sa inyo later para ma-zoom out nyo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung digital imaging perspective. Sa digital kasi, si computer na, like yung sinabi ko sa mga past discussions natin, na si computer na ang nag-handle ng appearance, especially yung brightness and contrast through post-processing. While yung technique ng RadTech ay ano na to ngayon, nakafocus na dun sa ating management ng signal-to-noise ratio at saka syempre sa patient dose. Ayun na yung ano natin, responsibility. Although here, yung brightness ay dinidescribe as fixed. Mas ano to mas na-adjust to kapag in-adjust din natin yung 'di ba, yung window level at saka yung window width. 'Di ba? Window level, this is for brightness. Okay, take note. And window width, 'di ba, ginagamit natin for contrast. Okay, by simply gliding the mouse, so na-adjust natin yung gusto makita ng radiologist. Okay? So displayed image is a process representation and not a raw data. So, discuss natin here yung MES. Si MES, para na siya sa, when it comes to brightness and contrast, maintain ito. Kasi, di ba, gumagamit tayo ng automatic rescaling. And sa dose and sa noise naman, kapag ka mababa yung MES natin, syempre, magkakaroon ng quantum model. Di ba? And para ma-improve yung ano natin, yung tinatawag na signal to noise ratio, so kailangan natin itaas yung MES. But if we use that, syempre, dagdag dose kasi MES is equivalent to patient dose. And for KBP, minimal ang ano niya, ang effect, minimally visible, pero mas ano kasi yung doon sa lookup table. Okay, kaya minimal sa digital contrast. And kapag gumamit tayo ng mataas na KBP, marireduce natin yung MES. So pwede nating i-ano siya, not on the overall density but doon mismo sa para mapababa natin yung paggamit ng MES. And using high KBP, ini-ensure natin na yung photons ay makakarating doon sa ating detector. Okay, so increase penetration. For SID at saka sa OID,
When it comes to the geometric integrity, hindi natin yun mako-correct digitally. So, kailangan pa rin na tayong RadTech ang mag-a-adjust nun. And for contrast, di ba, sa OID, so mag-i-increase yung ating contrast kasi si AirGap na-improve niya yon. And yun nga lang, magkakaroon ng konting blurring. So, may mga procedure naman tayo na talagang walang choice but to meron talagang increase OID. For example, kumuha tayo ng lateral view na cervical. So, dahil ang shoulder ay nakaharang, hindi naman natin pwedeng idikit yung mismong tagiliran ng ating neck doon sa ating detector. So, talagang magkakaroon ng air gap. And para makorek naman yon yung kasi magkakaroon ng distortion, mag-i-increase ang distortion and decrease yung spatial resolution. So, pwede yung makorek kapag in-adjust natin yung SID. Diba? Pang-compensate yan. But kapag ginalaw natin yung SID, we have to increase the MAS kasi di ba meron tayong inverse square law. Okay? And dito naman sa focal spot size, diba, sa nakaka-apekto to pa rin sa resolution and distortion exactly as the film. But if we use the large focal spot, syempre bababa ang spatial resolution. Si geometry, hindi siya pwedeng ma-fix digitally. Okay? And dito naman sa ating tube angulation, dito naman fix ang brightness kasi nga automatic rescaling. Kapayas ng film, bababa ang contrast. And pag gumamit tayo ng sa tube angulation, so increase and distortion. But dito, mapapansin mo na sa spatial resolution, hindi na siya nakaka-affect. Okay? So, si focal spot size ang bahala dyan. Now, sa sa subject factors like the patient itself, yung patients pag makapal, lalo na yung mga, for example, abdomen or iba pang thicker parts, talagang mag-i-increase ang scatter niyan and bababa yung ating tinatawag na signal to noise ratio. Okay? So, nakaka-apekto pa rin siya. And also yung mga additive pathology, so yung mga sakit na nag-i-increase ng water or fat, so yun guys ay tinatawag na additive pathology. Now, kapag mga ganong cases, and mapapag-aralan nyo naman yan sa rad pathology, pag additive, kailangan na mag-i-increase tayo ng KVP and MAS. Okay, para hindi mahilaw yung kuha. Especially kung hindi pa naman kayo gumagamit ng digital. But sa digital naman, so mako-correct naman yan, but it is still important to adjust the technical factors. While yung sa subtractive pathology naman, yan yung syempre, yung mga maninipis. So ang gagawin natin, decrease yung technique natin para ma-exercise natin yung alara. Sa sa wait. Okay. So balikan natin yung natin dito. Kapag gumamit tayo ng low MAF, so yung image natin could be noisy. Okay? Yun yung tinatawag natin na quantum model. And using high MAS, ma-smoothen natin yung image because nakakapagbigay tayo ng high signal to noise ratio. Then kay KVP, si KVP ay para na sa energy ng photons. Okay? Siya yung nagko-control ng penetration and scatter production in a way na kasi nga pagka mataas ang gamit natin ng KVP, so ang scatter is increased din. Okay? But less noise ito pagka gumamit tayo ng higher KVP kasi nga digital na tayo, pero syempre may mga instances na talagang mataas ang scatter, especially kung sobrang taas din ang gamit mo. Then here, SID, increase SID can reduce the magnification, kaya nako-correct niya yung OID. And increase yung recorded detail. Pero syempre, pagka in-adjust natin yung SID, kailangan na
increase natin yung MAS para ma-maintain natin yung signal to noise ratio. Okay, again, according to inverse square law. Then here again, OID, pag increase ang OID, siyempre increase ang magnification, and pagka nagkaroon ng magnification, so dyan napapasok yung blurring. Now, anything na nakakapag-produce ng blur reduces the resolution. But when it comes to contrast, kasi nagkakaroon tayo ng air gap, okay, 6 to 10 inches na distance from the image receptor, so marireduce yung scatter kasi yung scatter, yung ibang scatter hindi na makakarating dun sa ating image receptor. So, increase yung contrast. Next ay, dito naman, yung sa subject contrast. So subject contrast, ibig sabihin yung difference doon sa absorption or attenuation between the tissues. Now, kahit sa digital, kahit na si system ay nire-rescale niya yung brightness, hindi pa rin natin mapupully fixed yung scatter. Okay? Dito sa digital, primary enemy pa rin ng contrast ang scatter. So para ma-reduce yan, so kailangan natin na gumamit ng grid. Kasi si grid, it absorbs scatter. And it increases yung tinatawag naman natin na contrast to noise ratio. But tandaan nyo, pag gumagamit tayo ng grid, katulad pa rin niya sa grid ratio, na kailangan pa rin natin na i-adjust ang MAS kasi marireduce yung density. Okay? Kapag kasi mababa ang gamit natin ng MAS, so magkakaroon ng quantum model. And now, pagka gumamit tayo ng grid, at saka ng collimation, mas kailangan mag-ingat tayo kasi mas critical to doon sa sensitivity ng ating detector. Okay? Kasi 'di ba, pag hindi natin ginamit ng ayos ang collimation, hindi natin inayos ang gamit ng grid, magkakaroon noong wrong algorithm. 'Di ba? Kaya kailangan pagka nag-collimate tayo, dapat pasok mo sakop doon sa ating mismong image receptor. Okay, kung yan may 14/17, kailangan ganon. Or, may mga, may mga procedures tayo na nag-2 in 1. Pwede naman, pero di ba ang rule natin, kailangan more than 3 ay yung nakakollimate. Kaya hindi pwedeng misaligned kasi yun na, nagkakaroon tayo ng wrong algorithm sa processing. And pag gamit ng grid, kailangang aligned doon sa ating sa ating detector kasi magkakaroon niya ng more artifact kung hindi tama ang paggamit mo ng grid. Okay, yung basta mo lang ipapatong or hindi aligned. So magkakaroon tayo ng grid line or zebra artifact. And pag-uusapan din natin later yung mismong mga artifacts na nag-o-occur sa digital processing. Okay? Also, again, thicker body parts produces more scatter, kaya decrease ang contrast. And also, syempre, pagka mataba nga yung patient, medyo lalayo yung body part, kaya meron distortion. And dito ulit, dito sa additive diseases, yung mga bagay na mga pathologies na nag-i-increase ng water or fat, like yung pneumonia, or yung swelling or edema, so kailangan guys na mag-increase tayo ng technique. Kasi pagka-increase ng attenuation kasi medyo sobrang puti ng kuha. So magmumukha siyang hilaw. So to maintain the SNR, so we have to increase the technique. Dito naman sa mga subtractive, so sabi ko kanina, panipis. Kasi sa emphysema, di ba, yung fields, air lang, yung mismong lung fields ng patient is, di ba, barrel chest yon. So, punong-puno siya ng air and it acts as a negative contrast. So, kaya kailangan na babawasan natin yung mga technical factors kasi magbumukhang darker yung image. Also, osteoporosis kasi, di ba, bumababa na yung density ng bone. So, kung halimbawang mataas pa rin yung technical factors na gagamitin mo, so yung bababang density na bone ay
magda-darken pa lalo. Kaya yun nga, tulad na sabi ko sa inyo, pag-aralan nyo siyang maigi pagka na-encounter nyo na ah, yung rad pathology. Kasi nakadepende din yun dito sa pagtitimpla natin ng technical factors. Okay, we have additive at saka subtractive diseases. Okay? So ito, inano ko uli yung sa table para mas madaling maunawaan at matandaan. So tandaan nyo, so digital brightness fixed. Aside dito sa fog, kasi pagka may fog talaga, so medyo nag-ano yung image natin. Okay, medyo na-aapektuhan. For part thickness, pagka makapal ang patient, so decreased yung digital contrast. Again, yung spatial resolution ay bababa din kasi nagkakaroon tayo ng OID. Kung femur yan, dahil malaki ang hita ng patient, kung magkakaroon pa rin ng distortion doon sa ano natin, sa ating kuha na bone. Either magmumukha siyang elongated or foreshortened. Especially kung kukuha tayo ng dito sa hips, kapag dahil malayo nga siya doon sa ating image receptor, so pwede magkaroon ng foreshortening, lalo na kung hindi mo i-rotate yung paa inwardly. Okay? And yun naman ay ma-encounter nyo sa positioning. Okay? The rest of factors dito ay hindi na nakaka-apekto sa distortion and resolution. Okay? So dito sa digital hardware, tulad nga ng, unlike do sa film, ang digital resolution ay hindi na nakaka-apekto. It is pixel limited. So dito, yung spatial resolution in digital is equivalent doon sa size ng ating pixel at saka kung paano siya naka-arrange. Ngayon, kapag pagliit ng pixel size, so pagganda ng resolution. And yung sa pixel pitch naman, kung i-decrease mo yon, increase ang resolution. Matrix size, di ba? Tulad na sabi ko sa inyo dati, pag laki ng matrix size, syempre pagtaas ng resolution. Same with the fill factor, di ba? Yung sabi natin last time, di ba? 80%. 80% kasi yung ideal na hindi na siya kayang mas ma-maximize pa. Okay? Unless i-adjust yung pixel size mismo. So, para maganda ang ating SNR and to lower the dose, kailangan yung fill factor natin o yung area na ang bawat detectors natin dapat malalaki. Okay? And for detective contour efficiency naman, mas mataas, mas maganda kasi yung i-require na dose para sa atin is mababa na. So again, small pixels gives us more detail kaso may ano pa rin, may noise. Kaya kailangan mag-increase tayo ng MES to reduce the quantum motile. And for high DQE systems, ito ay yun nga, pag taas ay makakapagbigay sa atin ng more signal. And because of that, pwede na nating i-lower yung patient dose without sacrificing the quality. Next ay konting review sa Speed Plus. Diba sa Speed Plus, like yung, for example, 100, 200, or 400, dinidetermine yan yung kung gaano ka-sensitive yung film doon sa radiation. But in digital system, di ba, wala na tayong fixed na speed class unless i-calibrate. And ito naman ay ano na to sa nakalagay na to doon sa ating exposure settings and processing. But yun nga, pagka gumamit tayo ng high speed class, like yung nasa 400, so decrease ang dose. Mapapababa natin yun. Pero may mga instances na tataas siya because of quantum motile. And for low speed, so yung, especially yung 200, yun kasi yung parang pinaka-ideal kasi in between siya. And pagka ganun, medyo mataas yung dose. But when it comes to the noise,
mapapababa natin kasi mataas ang mataas yung ating signal to noise ratio. Okay, so depende sa pangangailangan ng department nyo or kung ano yung, kung saan, para saan ba yung inyong cassette na gagamitin. Kung firma mo yan, syempre mas ano natin, mas priority natin ang quality mismo doon sa especially the high yung signal to noise ratio. Okay, pero syempre may ano talaga natataas yung patient dose. Pero syempre importante kasi na kailangan detailed yung mga soft tissues. Okay? And pag-usapan natin yung mga ibang technical concepts ng ating digital processing. Diba? Ang lookup table is a digital version ng ating contrast adjustment. And yun nga, equivalent siya sa contrast control. And ito, siya yung nagmamap ng raw data, ng mismong detector data, para doon sa visible na grayscale image. Okay, so this is used during post-processing. Kaya nga dito sa ating digital processing, si contrast ay hindi na nakokontrol primarily by the KBP. And instead, the lookup table determines the displayed contrast. As for the exposure index naman, so all of these things ay na-discuss naman natin earlier, pero dahil magpa-finance na magandang paulit-ulit na mabanggit sa inyo hanggang sa ano nyo siya, talagang ma-master. Okay? So exposure index, si digital images kasi, di ba, hindi na niya literally na-burn out or na-exhaust yung ating detector. Okay? Unlike doon sa film. So dito, hindi na obvious yung overexposure. Kaya yun nga lang, ang laging reminder sa atin is to exercise the ALARA. And ngayon nga, i-monitor natin yung exposure index and deviation index. Okay? Para hindi natin, kasi ang image appearance is not equivalent doon sa correct exposure sa digital. Next is the 15% KBP rule pagka ginamit natin ito sa digital use. Ngayon, maintain natin dito yung receptor exposure. Okay, kahit na mataas siya. Kaya yun nga lang, di ba, hindi na nakaka-apekto sa contrast, pero it could help lalo na kung ang goal natin is to reduce the patient dose. Okay? And yun nga lang, may mga ano pa din na talagang tataas ang scatter, especially kung sobra ang gamit mo kasi over penetration. Okay? So again, pagtaas ng scatter, pagbaba ng contrast, pero don't worry kasi si lookup table naman will compensate that. Okay? And yun nga, maganda na gamitin yun kasi para mapababa natin yung paggamit ng MES. Kasi MES is equivalent to patient dose. Next is yung dynamic range. Sa dynamic range naman, di ba pag sa film, narrow yung range niya kaya madali siyang mag-over and under exposure. But in digital, we have wider range kaya nakakapag-capture siya ng more data. Okay? It is advantage kasi it can display very dense bone at saka very thin na soft tissue structures in one image. Okay? But ang ano nga lang niyan, ang trade-off, yung mga errors ay naitatago natin but cannot be totally eliminated. Okay? So summary, sa analog, so si MES controls density. Okay? The brightness doon sa film. But in MES, ng digital, ano na siya, para na siya sa noise or yung pag-control ng signal to noise ratio. In analog, for KBP, so ano siya, yung main contributing factor for contrast, but pagdating sa digital, si KBP ay para na lang sa penetration and to decrease the dose. For analog, we have a narrow dynamic range, but yun yung pagdating dito sa ating digital, wide dynamic range. Dito naman sa yung when it comes to exposure errors, so visible sa analog kasi 'di ba, kung ano yung dinevelop mo, so yun yung ibibigay niya sa iyo as it is. But pagdating sa digital, pwedeng matago yun kasi pwede natin siya i-correct as much as possible. But
it is always kailangan na lagi nating i-watch out yung paglalagay ng pagtitimpla ng mga technical factors para hindi natin ma-overdose yung patient. But in both systems, ang geometry ay kailangan pa rin ingatan kasi nagkakaroon pa rin tayo ng distortion and it cannot be corrected by processing. So, ito din, summary, pinaka-summary niya. So, inano ko lang para mas fix ba. Okay? So, kailangan reviewin nyo ulit ito, paulit-ulit hanggang sa maunawaan nyo. Okay? And if you have any questions, so i-ano nyo lang ako lagi. I-chat. So let's proceed to the next topic, the artifacts in digital radiography. So dito pag-uusapan natin yung mga artifacts, common artifacts na nakikita sa CR and sa DR. So hindi lang sa film meron nun. So ang ating digital processing ay nagkakaroon din nun. Okay, so i-explore natin yung mga technical glitch at saka mga errors na pwedeng mag-occur sa dalawang to. And before we dive in, so pagka sinabing artifacts, di ba, any undesirable object or structure na na-record sa ating radiograph na hindi nagre-represent ng actual anatomy ng patient. Di ba, yun yung pinaka-definition niya. So let's begin with the digital radiography or yung para sa mga DDR naman. Okay? So ito ay typically hardware-based involving yung detector at saka yung mga associated na electronics sa kanya. Okay? So let's begin with the noisy detector power supply. Okay, dito, sa artifact na to, so nagmamanifest siya as vertical lines, kung makikita nyo dito. Okay? Vertical lines na symmetrical around the center ng image. Okay, magkakaparehas. And yung ganitong itsura ay dahil sa yung noisy detector. So, ibig sabihin may problema yung power supply natin. And ang tanging solution lang dyan kapag ka nakakakita na kayo ng ganitong appearance is to replace the power supply. Okay? Kasi, di ba, gumagamit tayo ng power supply para hindi magka-glitch sa kuryente. But, pagka dumating na sa point na yung kahit yung power supply mo ay ano na din, palyado na, so we have to replace that. Okay? Kasi ang sunod na maapektuhan na dyan ay yung ating detector mismo. Meron din tayong tinatawag na tomobar artifact or barcode artifact. So ito ay nag-o-occur kapag halimbawang may bad pixel do sa detector array natin. Okay? And para ma-fix yun, kailangan mag-perform tayo ng yung bad pixel calibration. Okay? And ang gagawin natin ay para ma-map out yung faulty pixel para yung si software i-compensate niya yung nagkukulang na o yung may palyado ng pixel. Okay, so may makikita kayong barcode doon sa anatomy. For some reason, biglang bakit yung barcode doon? Okay? And pagka may ganon, it is proof na meron ng palya yung inyong pixel. Okay, so pero don't worry kasi pwede naman siya i-calibrate. Okay. So meron din tayo yung ating fiber optic cable. Okay? Kapag may problema na doon sa yung sa reading niya, so may makikita na kayo na mga dots or vertical lines doon sa image. Okay? And especially doon sa meron din nga nito sa CR, mas mag-a-appear. Lalo na kung yun nga, yung pinaka fiber optic cable ay may damage. And para maano nyo yan, masolusyonan, syempre ipapa-replace nyo yung optic cable na mismo. Okay, mga lines and dots. Dito naman, sa latent image, ano to, yung dahil resulta to ng overexposure. So, na gaano kasunog yung ginawa mo na merong nagkaganyan yung kuha. Okay? So,
makakakita kayo ng ghost-like na remnant doon sa previous exposure. Okay? And ang solution dito, syempre, antayin nyo lang. And if you wait, yung latent image na yan, it will eventually disappear. Okay? Pero mako-correct naman kasi yan. But syempre, huwag tayo mag-overexpose. Kasi talagang kita pa rin dyan na pangit yung kuha mo. And may mga radiologist guys na ayaw nila na gumagamit tayo ng window width at window level. May mga perfectionist tayong radiologist na ayaw na ganon. Gusto nila sila yung magko-correct. So, kailangan guys, maganda na agad yung kuha nyo sa unang kuha. Okay? Kasi yun nga, pagka kinorek nyo pa yan, kasi ko-correct din ng radiologist, so mahirap habulin. Okay? We also have yung loose cone artifact. So, ang hardware failures, they can also be mechanical. And sa case na to, yung X-ray tube kasi ay na-fallen out siya dun sa port and physically, nabablock niya yung collimator blades. And syempre, ang remedy dito is tanggalin natin yung collimator at i-reattach securely yung port. Okay, yung cone doon sa tube port. Next is the bar artifact. Okay, dito naman sa bar artifact na to, a distinct bar artifact na tulad yan, yung nakikita nyo is 32 pixels thick. So ito ay typically caused sa failure ng specific data module doon sa ating detector mismo. Okay? Because this is a hardware failure within the panel, syempre yung detector kailangang i-replace. Okay, yun na ang solution. Then, kaparehas nung kanina sa Tomo bar, so meron din dito, barcode artifact. So, kaparehas yan nung previous. So, ito ay, syempre, nagsimula mula doon sa field data module or yung detector na mismo. Kaya, ang unang attempt natin is yung bad pixel calibration, pero kung mag-field din si calibration, syempre, replace na rin ang detector. That's the solution. I-replace. Kung di makalibrate, replace. Okay? So, yun na naman yung mga common sa digital. DDR. Okay? Dito naman, computed radiography. So, meron tayong dalawang classification. Okay? Yung image acquisition artifacts and image processing artifacts. Okay? So, dito sa acquisition artifacts, nag-o-occur ito during the actual X-ray exposure or immediately after. Okay? Ang kasama dyan ay itong mga nasa list na ito. Okay? Kasama na rin dyan yung improper grid usage, yung sa scatter, and yun nga, among others, kasama sila. Pag-usapan natin yung twin artifact o double exposure. So kung makikita nyo guys, meron itong ang nangyari kasi dito, may failing doon sa proper yung pag-unload mismo at saka pag-erase ng imaging plate bago gamitin. Okay, kaya kung makikita nyo, parang may ghost artifact. And kung makikita nyo guys, may double lines, this is very unhelpful. Lalo na kung babasahin na radiologist. Kung pagka ganyan na itsura guys, ulitin nyo na kaysa kayo ay pagalitan in the future. Okay? So this is an artifact. Okay, so again, ito ay caused by the two subsequent exposures doon sa same plate. Kaya yun nga, may duplication ng image. Okay, so kailangan kasi guys na para hindi to magkaganito, we have to ensure na proper yung knowledge natin when it comes to the equipment at saka yung mga pag-erase protocol. Okay, so ito ay ano din, twin artifact. Kung makikita nyo, double exposure kasi yun yung ribs dito sa part na to. Okay, so nag-o-overlap. Okay, so kapag yan ipinasa mo ng ganyan as it is, baka ma-misunderstood ng radiologist na rib fracture. Okay, kasi may magkapatong. Okay?
Next ay uncollimated images. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, pag hindi nyo kinolimate ng ayos ang isang body part, so magkakaroon tayo ng increased density at saka kung makikita nyo, nagkaroon ng wrong algorithm. Okay? So, ang nangyari, nagkaroon ng increased density doon sa mid portion at saka doon sa right side kasi yung beam was cut off. Okay? And because of that, nagkaroon tayo nung unsharpness din. Kasi kung mapapansin nyo, increase din yung scatter. Okay? So again, kapag ganito ang appearance, it is improper collimation. Ayan, appearance niya, kung mapapansin nyo, ang hirap i-delineate ng buong anatomy ng pelvic and kita nyo, may salt and pepper appearance. Kasi merong ang daming scatter. Okay? And kung mapapansin nyo, sobrang dark no periphery niya. Next ay delayed scanning. Ngayon, kapag for example, nag-x-ray ka ng neck, tapos sa halip na ikasama mo agad dun sa ating cassette reader o yung ating digitizer, ang ginawa mo, tinengga mo pa ng ilang oras. So, ang mangyayari dyan, guys, magkakaroon na ng decreased density doon sa paligid. Kasi di ba ang white light, kaparehas yan nung para ka nag-i-erase. Kung matagal nakatenga ang iyong cassette without loading it, so magkakaroon na tayo ng artifact. Kasi nagkakaroon na ng fading doon sa gilid ng iyong image. So that is, yan yung mangyayari kapag delayed ang scanning. So same with dito sa abdomen x-ray. Kung mapapansin mo, decrease na yung subject contrast niya. And this is definitely not useful doon sa ano natin. Tingnan nyo naman, hindi mo na maano yung mismong graininess ng image na sobrang baba na nga ng subject contrast natin, tapos dinelay mo pa yung scanning, so ito ang mangyayari sa kanya. Okay, again, ang cause niya is delayed between acquisition at saka processing ng image. And kapag delayed, nagfe-fade na siya kasi parang nagkakaroon na ng erasure because of exposure to white light. Okay? So, kaya kailangan, basta ang pinaka-ano dyan, pagka-scan, ikasa mo na agad kaysa mai-load mo pa yan sa ibang patient. So, itong sunod na makikita nyo ay ano naman, exposure sa dumaan siya doon sa back cassette. Okay? Ito naman ay, kung mapapansin nyo, may mga radio opacity. So, may mga unnecessary white lines. Okay? So, ito ay, yun nga, na-expose kasi yung back ng cassette. Okay? So, parang nag-double exposure din siya. Okay? So, ang ano natin dito, kailangan na aware tayo sa proper handling. At saka baka din kasi yung pinaka-backing nung inyong CR cassette ay defected na, may defect na or open. So, kailangan lagi nyo din na-check kung intact pa yun. Okay? Para hindi ko magkaroon ng exposure through the back of the cassette. Next ay, so obvious naman, overexposure. So, gaano kalala yung kuha mo na hindi kaya i-compensate ng digital processing. Okay? So, sobrang galit mo naman yata sa pasyente na sinunog mo. Okay? So, kung makikita nyo, actually, wala kayong makikita. So, sobrang itim niya. Kung tutuusin na ito ay x-ray ng hand. So, hindi nakita yung phalanges because of overexposure. Pero pagka aksidente na sunod nyo, wag naman sana. So, try nyo pa rin yung windowing at saka yung pag-adjust nyo ng window width at saka window level. Pero kung hindi, sad to say, kailangan nyo ulitin yan. Okay? So again, ang cause niyan is a proper exposure setting. So grabe ka naman manghula ng technical factor. Okay? Sinunog mo na si patient, sinunog mo pa yung kuha mo. Okay? So again, we have to be well-versed when it comes to technical factors.
So, dapat alam natin kung hanggang saan ang limit ng patient at saka yung especially yung mga kinukuha nyo. So, hindi pwedeng yung technical factor mo for abdomen, gagamitin mo sa hand. Okay, una-una, di ba sabi sa busyo, kailangan gumamit tayo ng caliper. Or, syempre, medyo hassle din, pero at least at the back of your mind, alam mo yung sa body habitus kung, for example, teen patient, so alam mo na dapat mong bawasan siya. And alam mo na kailangan mo magdagdag kapag ka ang nahawakan ng patient ay hypersthenic. Okay? Aside from that, ah kahit na gumagamit tayo ng short exposure time, so kailangan na pag in-adjust natin yung MA, alam natin na either kung makaka-overexpose yun or not. Okay? Kailangan well-versed tayo dyan. Kahit na tayo in digital processing, it is always, ano pa rin tayo sa tamang exposure. Ano? And pag underexposure naman, so kung makikita nyo guys, merong quantum motel kasi mababa yung MES probably na ginamit dito. Kaya medyo grainy. And kapag kaganyan, pwedeng ma-misunderstood ng radiologist as, tinan nyo, sa pathology kasi, rad patho, kapag kaambon ay parang marble-like yung appearance niya. So baka maano to as bone metastasis. So kawawa naman yung patient mabasahan ng bone metastasis, lalo na kung may history ng pelvic mass without knowing na na-underexpose mo lang siya. Okay, so nakapagbigay ka pa ng harm than good. Okay, so again, to prevent that quantum motel, dapat hindi ka masyadong sobrang baba naman ng MAS. Okay, again, ano pa rin to? Sa technical factors pa din. Then ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung Moir pattern. Di ba yung grid natin, may mga grid lines yan, di ba? Now, pag ginamit mo dapat yan sa detector o sa iyong CR cassette, kailangan guys na naka-align. Kung mapapansin nyo dito sa image na to, naka-ano kasi siya, parang naka-slant o dito sa ating sample, nakatagilid siya. Kaya nung prinasa siya, so ang daming lines na kung tutuusin, kung tamang alignment mo, so hindi magkakaroon ng ganyang pattern. Also, yung grid kasi, may mga, yung lalo na yung mga lumang grids, ang palatandaan lang dyan is sticker. Now, kung baliktad yung gamit mo ng cassette, ng grid, so pwede ka pa rin magkaroon ng ganitong Moir pattern. Okay? So, ang solution lang dyan, dapat alam mo kung alin yung harap at likod. At the same time, pag ipinatong mo yan doon sa cassette mo, dapat naka-align. Hindi yung basta mo na lang i-sinalpak doon. Okay? Again, itong Moir pattern is because of improper grid usage. Okay? So, we have to use grids na appropriate para doon sa ating mismo, detector. Next is scatter radiation. Now, dito sa sample natin, kasi sobrang taas ng scatter, so kahit yung pen na kung tutuusin ay hindi naman makikita sana kasi ito ay mababa lang naman yung atomic number because gawa lang naman siya sa plastic. But because of high scatter radiation, so makikita nyo yung detail na abdomen is definitely lost. At tapos itong mismo, yung pen na hindi naman dapat makita, so nakita siya because of too much radiation. Okay, too much scatter. Okay? Tapos, yun nga, sobrang taas ng KBP, then yung MES naman ay mababa. So kapag ganyan na itsura, kailangang ulitin. So, again, this is an artifact. And ganito yung itsura niya kapag dahil sa scatter. Ito din, scatter radiation. Tapos kung mapapansin nyo, yung collimation niya ay sala. 'Di ba? Hindi yung pasinakto na para aesthetic naman tingnan. And also, kung mapapansin nyo, hindi siya naka-align ng ayos. So, paano mo i-correct yan? Kahit na i-digitally crop, kung mapapansin nyo, yung pinaka-x-ray ng baby is, chest x-ray ng baby is, tinan nyo yung detail niya. Sobrang, na, lost na.
So again, ang solution dyan is proper collimation. At the same time, ay tamang exposure factors pa din. So yung mga ganitong itsura ay mahirap habulin sa post-processing. Okay? And tulad din ng sabi ko sa inyo, di ba, every morning, lalo na kung ang kaset na ginagamit nyo ay bihirang gamitin, dapat ine-erase nyo yon bago gamitin. Kasi may mga instances na ganito itsura niya. Okay, again, sa scatterization, ang case niya is yung cassette ay sobrang lapit sa primary beam o kaya ay yun nga matagal na nakatingga yung image plate without erasing them. Okay? So ang mangyayari magkakaroon ng deterioration sa quality ng image and yun nga imprints do sa objects like yung tulad nung sinabi yung pinakita ko sa inyo kanina, yung may nakapatong na pen. So ang remedy diyan, syempre i-protect yung cassette yung ano natin sa digital processing, kailangan na yung ating cassette na ginagamit ay kailangan hindi pa rin pahara-hara. Kahit na hindi yan kasi sensitive tulad ng film, kailangan ang ating cassette ay may tamang patungan pa rin. Yung hindi na tatamaan ng direct exposure. Okay? So, either dapat nakataob lagi yan kasi yung likod ay may lead backing o ilalayo mo doon sa baka naman kaharap lagi ng vertical cassette holder, doon din mo din pinapatong lagi yung cassette. Okay? So, mayroon tayong unnecessary radiation. Tapos, hindi nyo naman ine-erase palagi. Okay? So, ang mangyayari dyan is katulad nito. Also, kapag ka tayo ay hindi maingat sa paggamit ng cassette natin, so pwede yung mapasukan ng gabok o yung imaging plate ay makikink natin. So kapag ka i-process natin yung image, meron din kick marks tayong makikita. So syempre, guys, yung second hand na yung second hand na cassette is nabili namin ng 150,000. Imagine, lalo na kung bago yun, so mas expensive yun. Probably 200 to 300,000 yun. And kung imimishandle mo, so bukod sa hindi ka man tagapagmana ng hospital, pero bilang nagamit, ikaw din naman yung gumagamit. So kailangan na ingatan mo din. Okay? Kasi syempre, tayo rin ang maapektuhan kapag hindi tayo maingat sa gamit natin. Okay? So, kailangang i-ano nyo siya. Kasi ito, magkakaroon siya ng, for example, this one. Wait lang, zoom out natin. Oops. Look, meron namang white na portions kasi may contrast media yung calyxes ng kidney. But para saan itong mga white portions na to? 'Di ba? Yung mga arrow. So, pink marks lahat yan. Kasi hindi mo iniingatan. Pwedeng nabubuksan yung likod ng iyong cassette tapos nalalaglag yung imaging plate or napapasukan siya ng gabok. Okay, so may mga white lines siya. Okay, again, ito ay kink artifact. Next ay light bulb effect. Ito guys, pag ganito yung itsura, common to sa mga obese patient. Okay, kung mapapansin nyo, parang hindi nag-penetrate ng ayos yung ano natin, yung KBP or sobrang interaction naman. So, bumaba yung subject contrast natin. Okay? So, again, gumamit kayo ng either high na KBP doon sa obese patient, tapos nagkaroon ng scatter and improper collimation. So, ganyan talaga yung itsura niya. Okay? Tapos, yung MAS mo, ganito din guys, pagka sobrang taas ng MAS at sobrang taas ng PBP, parehas mong pinagsabay. So, pangit din yung combination niya. Okay? So, mas maganda na yung, ano natin, yung usual na soft tissue technique. Like mababang KBP, yung ano lang, saktong KBP lang, then mataas na MAS, or pagbabalik na rin mo siya.
may mababang MAS or yun nga, tulad na sabi ko sa inyo, nasa ano pa rin yun, yung diskarte. Basta wag pares over kasi nataas yung scatter. Again, ang cause nito is high exposure na nagkaroon ng backscattered radiation na pumasok sa imaging plate natin. Okay? Pwede din guys na kapag halimbawa yung mga patients na mahirap buhatin. So ang ginawa mo, inilagay mo sa ilalim ng kama yung cassette. So pwedeng magkaroon ng increased exposure. Aside from OID, at saka yung hindi collimated ng ayos, so naging ganun ang appearance niya. So, nangyari, may darkening na lower and outer portions ng image, tapos sobrang hilaw sa gitna na parang hindi nang penetrate ng ayos. Okay? So, the solution is, medyo babaan nyo yung KBP. Or tamang diskarte sa pag-balance ng MAS and KBP. Okay? And next is image processing artifacts. Ito naman ay, yung mga hardware-induced. So, dito papasok yung mga problem sa imaging plate, and yung dun sa rollers mismo ng ating digitizer. Okay, sa imaging plate, so pwedeng yun nga yung cracks doon sa imaging plate or may nakapasok na dust particles doon sa loob. Ganon din sa rollers, so may mga ma-encounter kayo like this one, disparity artifact, yung sa mga malfunctioning rollers or other cassette-related artifact. So, isa-isahin natin. Ito pa pala, yung sa software-induced artifacts, so yung mga instances na yung may problema sa data cable o kaya improper erasure and other transmission errors. So ano to, under the software-induced artifacts. Now, isa sa ano natin, pagka may, for example, merong crack doon sa ating imaging plate, so magkakaroon siya ng ganito ding itsura. Yun. So, mukha siyang crack sa ano, buti na lang at hindi, kasi sa clavicle, pagka may fracture, so makikita niyo na bukod sa merong guhit, so kita niyo na may discontinuation, yung own sala. Pero, kapag ka ganyang may kink artifact, so, obvious na ano din, diba? Obvious na artifact talaga siya. So, as much as possible, kailangan panatilihin natin. Kaya periodically, kailangan nililinis or pinupunasan ang imaging plate. Kasi nabubuksan talaga yung likod niyan. And kung halimbawang madupis sa department nyo, gabukin, so mapapasukan at mapapasukan talaga siya sa loob. Kaya talagang kailangan linisin. Pero, may mga tamang cleaning solution para dyan. Hindi nyo pwedeng basta gamitan niya ng Sunrox or alcohol. Okay? Mas maganda na punasan nyo ng lint-free. Yung ginagamit niyo sa salamin, pagpunas ng salamin. So, mas magandang ganun yung pamunas. Or, yung tissue, yung pamunas na hindi naghihimulmol. Okay, yun yung ipunas nyo. And mas maganda nga kahit clean water lang. Or yun nga, lint-free na cloth na kahit hindi basa, basta lint-free siya. So, pwede siya ipunas sa surface ng imaging plate. Okay, para ma-prevent natin yung mga ganitong opacity. Also, kapag ka guys sa abdomen, imagine niyo sa abdomen yan makukuha. Tapos merong ganitong lines. So baka siya ay may misunderstood as a parasitic calcification. So we have to be careful. Kaya habang nag-aaral tayo, well-versed tayo sa anatomy, di ba ilang beses tayo nag-aaral ng anatomy? Di ba may rad anatomy, may yung general anatomy, tapos meron pa tayong anatomy sa positioning. Di ba yung positioning na common at saka yung positioning na with contrast, di ba paulit-ulit natin pinag-aaralan ng anatomy. And aside from that, pinag-aaralan din natin ang rad pathology para familiar tayo doon sa mga kung alin ba yung normal at hindi. And sa ngayon, pinag-aaralan natin mga artifacts naman. Kaya pagka nakakita kayo ng ganito, dapat aware tayo na artifact siya. Okay? Para pagka mga ganyang pagkakataon na minalas kang nakahawak ka ng maduming imaging plate, so maulit mo siya, malinis at maulit mo ang kuha. Okay? Para hindi magkaroon ng
error doon sa basa ng doktor. Malinaw? Next ay, ito naman. Tingnan nyo, mukha siyang crack doon sa bone, pero buti na lang na andito siya sa area na soft tissue. Okay. So again, ang cause niyan ay damaged imaging plate kasi pwede nakikink or pwede napapasukan ng dumi. Ang appearance niya ay cracks. Okay, kapag ganyan, sobrang dami na, kailangan ng palitan yung imaging plate, sad to say. And mahal yun, actually. So, ganun din. May mga dust na radio-opaque siya sa, sa X-ray. So, makikita nyo may mga speckled dust doon sa ating kuha. So, ito naman ay, ano naman, yung dahil din sa dust, pero ganito naman yung appearance niya kapag ka, yung nakita nyo kanina, so i-zoom out nyo na lang doon sa copy nyo, so mga tuldok to na radio opaque. Here, ano siya, o tinan nyo, sobrang dami niya, na akala mo ay foreign body. So ito yung mga pwedeng panglinis. Basta lint-free na cloth o yung pre-novide na para dun talaga sa ano natin sa imaging plate, or kung wala talaga, kasi hindi naman lahat ay kaya mag-provide ng ganyan, so pwede na yung clean water. Basta walang himulmul yung ipapahid niyo, guys. Ito naman yung disparity. So, ang disparity, ibig sabihin ay nagkaroon ng malfunction do sa roller. Kasi di ba nabubuksan yung likod na imaging plate, ng cassette mismo, then kinukuha yung imaging plate, then mag-glide siya do sa ating, ito, di ba? Ang problem nga lang dito, habang umiisos siya sa roller, so either sumabit o mismo may defect na yung roller natin. So kung makikita nyo, yung processing na image parang hindi natapos. Kaya hilaw yung lower portion. So this is a disparity artifact. So ang cause niyan is, yun yan, nagpa-malfunction na yung roller sa CR reader. And kung makikita nyo, merong alteration do sa image contrast. So, pwede din guys na madumi. Madumi yung inyong imaging plate tapos sumabit sa roller. Masama nito, nasira na yung imaging plate, nasira pa yung digitizer nyo just because of dirt. O nami-mishandle nyo ang cassettes. So, same with this, kung makikita nyo, merong radio opacities or yun nga, may mga kink marks. Ito i-zoom nyo dun sa sarili nyo copy. May mga kink marks sa gilid. Kung tatapat yan sa mismong bone, so pwedeng ma-misunderstood siya as hairline fracture. Okay, so we have to be careful. Okay, again, may mechanical damaging do sa imaging plate during transport. Okay, and ang appearance niya is focal linear radio-opaque. So puti, radio-opacities. And ang solution dyan, kapag consistent na nalinis mo na yung imaging plate, palyado pa din. So, kailangan pa rin nating i-replace yung roller. Yan. Same with this, dust over rollers. Pwede din yung, kasi hindi naman sa nabubuksan, pero merong konting opening yung natin, digitizer. Now, pwedeng yung dumi doon sa imaging plate sumasama sa loob. Okay? So, nasabit siya. Okay? And kung mapapansin nyo, radio opaque din. Imagine na andito sa abdomen yan, tapos nasa tapat ng kidney. So, pwedeng ma-misunderstood as nephrolithiasis o kung nasa right upper quadrant yan. So, baka ma-misunderstood as liver calcification or cholelithiasis. Diba? So, kailangan malinis talaga. So, yan. Tulad ng sabi natin dito, pwede siyang ma-misdiagnose as soft tissue calcification. So, ito din, another example ng malfunctioning rollers. So, hindi natapos yung basa.
Yung itong dalas ng image natin is color white na kasi hindi na to binasang portion na to. And ito namang white arrow, so ibig sabihin sumabit siya dito pa lang sa area na to. Okay, so dito naman sa ano natin, sa sunod na example ay kasi pwedeng may problema doon sa feed rollers. So pwedeng dumulas or tumigil siya sa pagbabasa. So kung makikita nyo, half read yung image. So ang solution pa rin guys, periodic cleaning. And kailangan may bumibisitang engineers to calibrate your machines. Okay? So mapapag-aralan niyo yan sa ano, QA/QC. Kung gaano kadalas mag-calibrate o kung gaano kadalas mag-check ng inyong mga machines. Okay, so another example of plate reader artifact, kung makikita nyo may mahabang white line sa gilid. And ang pinaka-reason lang dyan is problema o dumi doon sa light guide. Diba? Meron tayong light guide habang nag-ano, di ba? Para papunta siya doon sa photomultiplier tube. Now, dito sa area na to nagkaroon ng damage and ganito yung appearance niya. Okay? Again, plate reader artifact ay dahil sa problema or dumi doon sa light guide na papunta doon sa ating photomultiplier tube. So another example of plate reader artifact, so makikita nyo merong regio-opaque lines. So single line dito. Okay, na nakaharang doon sa ating supracordant ito sa may supracondylar region. Okay, regio-opaque. Again, this is because of dirt doon sa ating light guide. So, ang remedy doon, syempre kailangan nating nililinis lagi yung light guide by yung mga substance na approved na supplier. Or pwede din actually ito do sa, for example, merong during recalibration, so pwede na sila ang maglinis. Pero as much as possible, kailangan talaga na simula pa lang doon sa ating cassette, malinis na tayo. So another hardware-induced artifact is yung sa cassette. Okay? So mapapansin nyo, merong dark line dito sa gilid ng ating image kasi merong backscatter na dumaan doon sa likod ng cassette. Okay? And nakaano to, parang kung dito yung opening ng ano nyo, ng cassette, so possible na naandun din yung dirt niya. Dito naman, kung makikita nyo, merong dito sa mga ano natin, white lines, kita nyo merong unnecessary border. So ito ay parang kung mapapansin nyo, para siyang magmumukha siyang linear fracture. Buti na lang na andun siya sa labas ng margin ng bone. Pero kung tatapat yan mismo doon sa bone, di ba, magmumukha siyang fracture. Di ba? Kaya, again, para maano yun, masigurado natin na dapat hindi na-expose yung likod ng cassette bago gamitin. Ang pinaka-technique dito is tamang storage ng cassette. Or, kung halimbawa ang sira na talaga yung mismong pinakalikod niya, for example, nababagsak, so kailangan na i-replace na natin yung cassette. And lastly, pag-usapan natin yung mga software-induced artifacts naman. So, isa sa example is communication error. So, ito namang communication error, kung mapapansin nyo, parang hindi natapos yung reading, tapos the rest ng image ay na-distort na. So, ang nangyari dyan, pwedeng habang nagbabasa, nasa digitizer, nagbabasa siya, biglang nawala ng kuryente. So, ang mangyayari, magkakaroon ng hindi nabasa yung naando sa mga nakaabang na pixel. And ang pinaka-ano dyan, for example, sa hospital nyo, common na lagi nawawala ng kuryente, mas maganda na may nakakonect na battery. Okay? O kaya yung UPS mismo. Para meron pa tayo na matapos yung pagbabasa, kasi ilang seconds lang naman eh. So, mas maganda na meron kayong ganung backup para maiwasan itong ganitong communication error artifact. Also, kung halimbawa pa-fluctuate yung kuryente, it is best na hindi nyo muna isa lang. Kung halimbawa walang mga
Halimbawa, walang UPS or so on. Or may defect na mismo yung inyong power supply. So, kailangang maingat tayo kung yung sa timing ng paglalagay ng cassette sa ating digitizer. Next is data cable malfunctioning. So, ang problema na dito ay yung sa CR reader na mismo, yung mismong data cable. And kapag ka nakakita kayo ng ganitong manifestation ng artifact, so ito ay dahil sa data cable malfunction. Ang ano dito, pinaka-solution is to replace the data cables kasi nagkakaroon na ng problem din sa mismong power unit ng ating CR reader. And kung mapapansin nyo, yung appearance niya is may alternating na radio opaque at radiolucent lines. Diba? Another software-induced artifacts, yan. Para siyang, ano to, ghost artifact. Kung mapapansin nyo, may clavicle, pero ito ay kuha sa isang abdomen x-ray. So, makikita nyo, may nakapatong na chest. And nagkaroon ng ganyan kasi hindi siya na-erase ng ayos. Ay meron tayong ghost artifact. And last artifact na ano, kaparehas din, improper erasure setting, kung makikita nyo yung dito sa bone, so bakit merong black lines? Diba? So ito ay because of improper erasure din. Kung halimbawa na tama naman yung pag-erase nyo, pwede na ang may problema na mismo yung erasure light, yung white light doon sa loob ng inyong digitizer. And if that happens, so kailangang i-replace nyo yun kasi paulit-ulit na magkakaroon kayo ng ghost artifacts kung consistent na ganyan yung defect. Okay, so that's all sa mga mga artifacts na nag-occur sa ating CRDR. I hope na marami kayo natutunan today. And by next week, meron tayong quiz. Okay, so meron tayong dalawang set for artifact and for image quality. So aral kayong maigi. And if you have any questions, don't hesitate to chat me. Okay, bye guys!